Stress, isang pakiramdam na nararanasan ng lahat ng tao sa mundo. Ang stress ay hindi automatikong masama sa atin. Sa katunayan, ito ay ang normal na reaksyon ng pisikal at mental na aspeto ng ating katawan sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay na nakakapagdulot sa atin ng pressure. Gaya na lamang kung tayo ay may nararanasang nakakapanibago, hindi inaasahan, bago o challenging, nagbibigay pangamba, o sa ating pakiramdam ay hindi natin kayang makontrol. Ang mga ito ay tinatawag na stressors. Sa tuwing tayo ay makakaranas nito, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones bilang pagtugon nito sa sitwasyon na para sa atin ay stressful. May dalawang klase ng stress, ang acute stress at ang chronic stress. Ang acute stress ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Ito ang pagtugon ng katawan sa mga pangyayari tulad ng reaksyon kapag lumilindol, may sunog, at kapag may hinahabol na deadline sa trabaho. Kapag nararanasan ng acute stress, nagkakaroon ng reaksyon ng ating katawan gaya ng pagbilis ng tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure, at pagbilis ng paghinga. Ito rin ang tinatawag na fight or flight response ng katawan. Kung tama ang management sa acute stress, may benepisyo ito sa katawan dahil nagsisilbi itong practice para sa isip at katawan para sa mga darating pa na pagsubok o challenges. Ngunit kung ang acute stress ay makakaapekto na sa pamumuhay, maaari itong maging simula ng problema sa mental health o kaya naman ay maging chronic stress. Ang chronic stress ay tumatagal ng ilang linggo o buwan. Ilan sa mga maaaring pagmula nito ay ang problema sa bahay o sa asawa, pinansyal, at problema sa trabaho. Isa ito sa posibleng sanhi ng pagkakaroon ng acne, paglalagas ng buhok, insomnia, madalas na pagsakit ng ulo, pagiging makakalimutin, at pagiging iritable. At kapag nakakaranas ng chronic stress, nananatiling nakaalerto ang katawan kahit na walang nakaambang panganib sa isang tao. Sa kalaunan ay maaari itong magdulot ng mga problema sa kalusugan gaya ng high blood pressure, sakit sa puso, diabetes, obesity, depresyon o anxiety, sakit sa balat, at maging sa menstruation. At para sa isang taong mayroon ng problemang medikal, ang chronic stress ay lalo pang magpapasama sa sakit nito. Ano ang maaaring gawin kung nakakaranas ng stress? Ang exercise gaya ng simpleng paglalakad ay maaaring magpagaan ng ating mood. Subukan rin ang mga breathing exercise at muscle relaxation activities na pwedeng ma-search online o ma-download through smartphone apps. Ang pagtatakda ng goals sa bawat araw, linggo o buwan ay makatutulong rin upang magkaroon tayo ng kontrol sa mga task at huwag ma-overwhelm ng mga ito. Mahalaga rin ang wastong pagkain at sapat na oras ng tulog sa mas maayos na pag-handle sa stress. Ngunit higit sa magagawa ng sinuman o anumang bagay, pinakamahalagang lunas ang aral sa ating mga magkakapatid. Gaya ng nasusulat sa Filipos 4:6-7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At sa unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Samahan nawa po tayong palagi ng Panginoon